ng presidente na noon walang tariff, ang nag-i-import NFA, mataas din ang presyo kasi yung NFA kasabuat ng mga importer. Kaya kontrolado nila yung presyo. Palagay ko kailangan po nating talagang gawin yung magbalanse nung papasok nung ating kasulukuyang stock ng bigas nasa merkado ngayon o nasa ating NFA ay magkaroon po tayo ng totoong inventaryo upang malaman po natin kung talagang ilan ba yung kailangan natin ipasok, ilan po yung lokal. Po kaya namin dito idadala. Opo, conforme po ako na ayaw ko po talagang magtaas yung bigas. Dahil po marami, likas po sa ating sambayan ng Pilipino na kumakain po talaga ng bigas. Naiintindihan po namin yon bilang pong gumagawa ng bigas. Pero wag naman po sana sa ganung paraan. Pagka po pinakain po natin ng mababang presyo ang ating mga mamamayan at kami naman pong nagsasakripisyo para makapuno kung ano man yung kakulangan ng ating sambayan ng Pilipino para po sa pagkain ng bigas, mapapariwara. Sino pa po kaya ang papalit sa amin pagdating po ng panahon? Yung po At kasing, hindi talaga sinasabi na talagang paiikliin ng 1 taon katulad nga ng sinabi ng mismong Sekretary ng Agrikultura. yun nga po kasing yung Ang hanggang galing yung 2028. yung sa Chika lang. comprehensive tariff program kasi every 5 years po yung pag pag-amend. Naman sa bigas. Kasama po naman siya sa Hindi sa nga- tariff Hindi nomenclature. nakakasama, kaya nakakatawa Oo. Kasi Hindi- kasasabi lang ng Tariff Commission, hiwala yung diskusyon tungkol doon. Per Para ipakiusap na i-liberalize ang importation of rice with tariff. Tapos nagpaska kami ng batas, hindi dinidecide yan ng basta ganun na lang. And then I made them promise, okay lang na mag-liberalize on importation of rice with tariff, but all the tariff will go back to the farmers para hindi magalit ang farmers. Para may developmental on the part of the farmers, Ayun lang naman and ang- then maybe bababa ang presyo ng rice kasi niliberalize ang importation of rice. Ganon. Bakit ngayon NEDA board na lang? Yeah. At tapos, Madam Chair, just to say as well, na yung EO62 actually mandates na magkakaroon ng review for the rice tariff alone every 4 months. So strictly speaking, naging mas maiksi nga Naging every 4 months magkakaroon ng Anong kung mangyayari ano sa na naman review? ang situation. Nasa resolution Yeah. na review. Pero ang nasa presidential issuance, ang liwa-liwanag 2028. Yung mga review, wala yan. Isasubmit po ulit sa dadaan po ulit to sa sa Committee on Tariff Related Matters and yung proseso po ulit. Magko-conduct kayo ng hearing, sigurado kayo, o NEDA board na lang ang gagawa? Depende po sa kasi nag-usap na rin po kami with the selected farmers group na mag-agree kami. Sinong selected farmers groups? Kanina pa sila nag-aantay kung sino sa Po, kanila hindi, ang wala po sila dito. Sino kaya yun? Baka FEF na naman at saka hindi ang po mga FEF. writers groups. Hindi po FEF, promise. Sino kaya sila? Sino kinonsulta ninyo? Kasi Siguro dahil wala rin ako doon na nakwento lang din sa akin yung napag-usapan, itatanong ko muna kung pwede kong sabihin. Ma'am, But anyway, excuse po. Ang dami mong lihim dito. hindi. Ang sasabihin ko lang po, Ayan. sige. Kasi po, ma'am, excuse me po, good morning po sa ating lahat. Kasi po kung talaga pong farmers talaga yung naimbitahan, wala po akong nakikitang dahilan para po pumayag po sa ganong bagay. Kasi po, bakit po kanyo? Opo, tama. Nag-i-import po tayo ng bigas para po makaipon tayo ng taripa na pambili po ng mechanization o pampagpaunlad po ng ating agrikultura. Ngayon po kung yan ay tuluyan pong bibigyan po ng ibababa po yan. Siyempre po pagka binabayan, yung mga negosyante, import po ng maraming bigas. Di po ba? Tapos po kami, tinuruan po kami ng rice tarification para po gumawa ng maraming bigas. Pag-ani po namin, umasenso po yung pag-ani namin, gaya po dati, nakaka-80 bags lang po kada hektarya.
Noong po nag-chemicalization po program, tumaas po ito ng nasa 100 bags. Na ang average po kuminsan 65 kilos per bags. Kaya nangangahulugan sa isang hektarya, nakakaani na po kami ng 6.5 tons. Na dati po yung 5 tons lang po hindi namin makukuha. Ngayon po, kung bababa po yung rice tariff, dadami po yung ani namin. Saan po kaya namin dito idadala? Opo, conforme po ako na ayaw ko po talagang magtaas yung bigas. Dahil po likas po sa ating sambayan ng Pilipino na kumakain po talaga ng bigas. Naiintindihan po namin yon bilang pong gumagawa ng bigas. Pero wag naman po sana sa ganung paraan. Pagka po pinakain po natin ng mababang presyo ang ating mga mamamayan at kami naman pong nagsasakripisyo para makapuno kung ano man yung kakulangan ng ating sambayan ng Pilipino para po sa pagkain ng bigas, mapapariwara. Sino pa po kaya ang papalit sa amin pagdating po ng panahon? Maraming salamat po. Thank you. Yan ang talagang sentimiento ng ating sektor. At sa wakas nabasa ko na rin, nakita ko na yung Register of Attendance. Ang narito po, ang nag-attend ng Marso, McDonald's, US Dairy, ang USDA, Cybex Animal Health, at kung sino-sino, wala atang magsasaka nakapag-attend. Nung September, ang oppositor, ang lahat ng farmers. Lahat nag-oppose. Ang liwanag oppositors, Jason Cainglet, Montemayor, Rosendo So, lahat nag-object. So, yung sinasabi ninyo na yung FEF, talaga lahat ng sektor nag-object. Ngayon, yung Register of Attendance, October 23, ang liwaliwanag, oppositors, nag-object, AGAP, SINAG, UBRA, FFF, PhilMace, SINAG. So, ang ibig sabihin, nag-oppose sila. Pero hindi sila nakonsulta kasi ang lumabas naiiba. Hindi po ba? Ang liwanag naman, oppositor sila. Wala silang sinuggest na 15% reduction till 2028. So, yun ang itatanong ko sa NEDA. Talaga bang NEDA board na lang? Kayo na lang ba ang papataw ng taripa? Bahala na yung mga magsasaka natin. Po. If I may just ang parang parang based on the mandate nga ng EO60, actually the directive of EO62 that we conduct this review every 4 months. So ang intent po namin is to come up with a review framework na titingnan nga namin yung triggers. So ang binabalanse natin actually is the farm gate price, no? At saka yung retail price of rice. Actually yung inflation ng rice. Kasi kapag halimbawa masyadong bumaba The market doesn't work that way. We plant way in advance. They Opo. import way in advance. Yung mga review na yan, hindi makatotohanan yan sa bukid. May naman po, meron naman pong way para mag-project. So, tapos ito nga po yung pag-aagrihan namin with the Department of Agriculture. Ibig sabihin, ang gobyerno lang. Hindi, isasama nga po namin ang farmers groups. Hindi nga, binabaliwala. Nakatatlong consultative Ay, na kayo, dun- lahat nag-object hindi man pinansin. Ito po ayon po doon sa mandato ng EO62. Ganun po yung Ayun nga gagawin lang, namin. kasi nga, ang nasa EO62, review lang po. Hindi naman ibubuwag, hindi naman papaltan, hindi naman ihihinto. Review lang. Repaso lang. Pagagandahin lang. Baka palalalain. Baka maging 10% pa. Baka maging 20-20, 20-30. Di natin alam, di ba? Baka palalain Ma'am, if I may, doon sa Sensya, praning na kami rito. doon sa review na sinasabi po ni Yusek Rose, may TWG na gagawin na nag-commit naman si Secretary Balisacan na kasama ang private sector, namely si FFF saka si SINAG po yung na-mention doon nung nag-usap po kami ni Secretary. Sino? Gatsa Manda na Kaya si Secretary Balisacan Pero talagang hindi yun nga po. natutuwa. Sama-sama na kayong lahat. Nagdemanda na di ba? Kaya nga, nag-file kaninang umaga ng petition certiorari and prohibition. Kanina nag-file.
Chair, Po. depende nga doon sa resulta ng review. Kung halimbawa ang magiging resulta ng review kailangan itaas o kailangan ibaba. 2028. Bakit ginagawa 2028? Kasi that covers the entire CTP eh. That covers the Emergency entire. Anong Hindi. pagkaintindi ninyo sa emergency? Agency. Di pa. Yung kasi hanggang Ang lala naman ng 2028, emergency naman niya. Ano ba Yung- yung kamatayan yan eh? yung hanggang 2028 po is the entire comprehensive tariff program. But with respect to rice, every bakit 4 hindi months po yun. Every 4 Yeah. months. Madam Chair. Madam Chair, with the indulgence of Sen. Aimee. Madam Chair, maaari po ba mag-interject? Salamat, Madam Chair. In fact po, yung naging rekomendasyon ni Sec. Chu Laurel mismo ng DA na kung ibababa by 20% from 35% to 15% lamang sa isang taon lang. Bakit ang lumabas 4 na taon? Mas mas kaya pa siguro i-consider yung kay Sec. Chu Laurel. Bakit na-extend ng 3 taon pa hanggang 2028? Salamat, Madam Chair. Sen. Aimee. Ba't binanggit yung 2028? Ang ibig sabihin ng review na napaka-klaro naman sa atin, i-assess, i-examine, at baka paltan. Baka hindi. Baka palalain. Baka ibagsak palalo. O di ba? Review yun eh. Hanggang dun lang. Pero hindi tayo sigurado na babaguhin. Yung Di po po ba? kasing, yung po At kasing, hindi talaga sinasabi na talagang paiikliin ng 1 taon katulad nga ng sinabi ng mismong Sekretary ng Agrikultura. yun nga po kasing yung Ang hanggang, galing yung 2028. yung sa Chika lang. comprehensive tariff program, kasi every 5 years po yung pag-amend. Hindi naman na bigas. Kasama po naman siya sa, Hindi sa nga- tariff Hindi nomenclature. nakasama, kaya nakakatawa eh. Oo. Kasi Hindi- kasasabi lang ng Tariff Commission, hiwala yung diskusyon tungkol doon Per sa tariff, comprehensive tariff. per chapter po. Hindi naman dinama yung Marso na 24 chapters on agricultural products. Ba't pinaghalo-halo natin ngayon? Yung 2028 nanggaling sa isang batas, pinaghalo dun sa isa. Ano mang klase yun? Kasi nga po, tariff. Naging hybrid. Parang Hybrid rice ba oo, yun? Hybrid, tariff. hybrid tariff. Tariff program nga po kasi, kaya comprehensive tariff program. Pero yun nga, gaya na nga po ng sinabi ng EO62, every 4 months naman po ang review ng sa rice. Review lang. Kasama Pero na po yung, mananatiling batas, Di- mananatiling kasama na po yung, taripa hanggang 2028. kasama na po yung action. Kasi Hindi po nga, ba't pwedeng, nga ihahalo yung comprehensive dun sa mismong hindi, agricultural pwede naman pong livestock? ihiwalay talaga yung yung rice doon, depende nga po sa magiging yung magiging decision on Ako, the ganun na rice. pala ngayon ha. Depende sa result ng review as per O pati yung tariff directive ni commissioner EO62. napapahirapan eh. Kasi hindi nga kasama dun sa listahan nila. Kayo talaga. Sige, okay, naintindihan na po namin. Talagang hindi tayo nakumbida, yung mga pumunta at nag-oppose, hindi naman pinakinggan. At bigla na lang sumulpot ito sa NEDA board. Nung June 3, hihingin po namin hanggat kaya kung sino-sino ang napunta at kung may transcript na ibibigay kung kinakailangan mag-executive session para lang malaman natin ang ugat nitong EO62. Salamat po. I just want to ask, bakit kayo nag-decide noon? Ba't hindi nyo mapanindigan na ilabas nyo mga pangalan nyo? Ayan. Di ba? I mean, if you Yung tamang ginagawa mo, hindi ko Oo. natatakot. Ako nung ipasa ko yung rice tariffication law, tingin ko naglabi noon na palagi ako sinisiraan sa media, yung mga importer at saka yung mga tawag doon, trader. Pero ako, I answered for my decision. Tingin ko tama yun eh. Kaya ako, pinanindigan ko yan. Ba't ayaw mo panindigan ng inyong decision? Ako nanindigan noon. After several years, nakita nila na tama ako. Sila na rin ang nagsabi na maganda yung batas ko. Diba? But nung time na yon, katakot-takot akong pintas ang inabot ko. Hindi, pinanindigan ko yun kasi in my mind, tama yun eh. Kasi that would mumura ang bigas kasi gusto ng presidente mura bigas, pero at the same time may developmental na mangyayari, di ba? Yung tariff on rice would
result in the development of the rice industry. So yung long term is better and then the short term is pangit, 'di ba? Pero pinanindigan ko 'yon. Bakit ngayon ayaw niyo sabihin kung sino nag-decide? Ba't ayaw nilang panindigan? 'Di ba? Malaman ng tao kung sino nag-decide, 'di ba? Madam Chair, ano lang po, Napag-utusan lang ba kayo? di pa. Protocol lang po kasi ng NEDA board talaga na lahat ng mga proceedings, yung minutes are actually covered by executive privilege. pero Ganun. Madam Chair. Decide noon, paninindigan ko 'yon kung tingin mo tama 'yun. Madam Chair. And in Yes. fact po, yung executive privilege, may mga na-proclaim na limitations on that. So baka sa halip na mag-executive session pa tayo, maraming paghahanda pa doon, baka Madam Chair, pwedeng isubmit na lang po ng NEDA at ng Tariff Commission yung sagot sa mga tanong, importanteng tanong na itinatanong natin. Saan po galing yung suggestion na ibagsak sa 15%? Saan po galing yung time frame na 2028 sa halip na halimbawa 2025 na lamang tulad ng counter proposal ni Sec. Chu Laurel? Baka pwedeng ganun, Madam Chair. Mahiling na isubmit po nila in writing para mas mabilis pa po siguro iyon. Isubmit sa chair para malaman po ng buong komite sa chair. If I may request as well, no, na yung request ipadala rin sa amin in writing kasi yung pong NEDA board secretariat po ang tutugon doon. Writing. This is a public record. Yung po ang We're sinabi conducting sa a akin. public hearing. Ayun po Since talagang when have we become so official? yun Sapina po na ang lang. yung NEDA board secretariat po. Isasapina na lang yung NEDA board. Kayo Secretariat. naman yun. Yung secretariat. Hindi, yun nga po. Ang sinabi po sa akin is kasi nga merong mga may mga rules kasi eh. So Hindi mo pa pinapansin ng Senado ng Gus- NEDA board ngayon? Ganun na sila Pinapansin po. makapangyarihan. Pinapansin po. Kaya nga po kami nandito rin para nga rin magsabi. Yeah. Madam Chair, pinakamaganda po siguro dyan kasi yung sinasabi nila, napag-usapan na rin po natin ng last meeting yan. Ngayon, sabi nila, magsasubmit nila hanggang ngayon, wala pa yung mga list ng mga umattend ng mga meeting, previous meeting nila. So kasi kami, ito, Suiza Philippines po ito, buong Pilipinas po, ang mga membro ko. So wala pong nakakaalam kahit isa po sa amin yan. So dapat po dyan, ipasabpina na lang po para mapilitan po sila na kung sino man po yung nagsuhestyon o sabihin na nating nagtaksil sa ating bayan. Yun po. Ang sa akin naman po, wala kasi ako dun sa meeting, ano? So, kailangan na iaano ko pa sa NEDA board secretariat. Yeah. Yung pong NEDA board secretariat na mag-aano. Yeah. Madam Chair, if I may. Yun yung ano. Sa Deacon po ng PRISM, Philippine Rice Industry Stakeholders Movement po. Gusto ko lang pong, hello po ulit. Sana po yung pinag-uusapan, yung review, kung maaari po sana na isama yung buong mga stakeholders at mapabilisan din po. Kasi dahil po dito, yung ating pong objective na mapababa ang bigas, ito pong sitwasyon natin ay lalo pang gumugulo doon po sa lahat ng sektor. Yung pong mga economic impact nito ay hindi po talaga napag-isipan ng husto o hindi po na-discuss as itong sinabi nila na hindi naman po talaga na-konsulta ng maayos. Pero po, bawat isa po sa atin ay affected maging sa lahat po ng industry, sa lahat po ng mga magsasaka, sa mga rice miller po kagaya namin. Maski ang mga importers po ngayon ay nasa limbo, hindi rin po nila alam kung anong gagawin nila. So, lahat po sa atin ay nanonood din ang mga ibang bansa. At kung ito nga pong pagbaba ng taripa ay ang objective ay bumaba po talaga ang presyo ng bigas. Pero kung
sila naman po ay iaakyat din naman po nila yung presyo, baliwala rin po yan. Kahit na po 0 po yung tariff ay baliwala rin po. So sana po mapag-usapan po talaga lahat ng implikasyon and that we concentrate po dun sa local production natin para po maging yung pong ating self-sufficiency ay ma-attain naman po natin o tumaas naman po ng kahit papaano. And at the same time din po, magkaroon din po ng mas maayos na forecasting din maging sa mga local at saka sa imported. Kasi ngayon po talagang nababahala, hindi po alam kung ano yung gagawin. Maraming salamat po. Yeah, Madam Chair. Baka naman kasi sabi, punong-puno ang mga bodega ng imported rice. Punong-puno from Nueva Ecija hanggang sa Zamboanga. Yun ba ang dahilan na biglang may EO62? Madam Chair, ngayon po, Anong masasabi ni Ms. Sadicon, sa expert sa bodega? sa totoo lang po, magmula nung nagkaroon po ng EO na sinabi pa lang po, tumumal na po, mas lalong matumal dahil ito ay lean months. Ito po yung panahon ng buffer stocking. Bago po magkaroon ng anihan, talaga pong ito yung process na to. But because of this situation, nag-iintay po ang lahat. So, matumal na po, mas lalo pa pong tumumal. Kaya po, nahihirapan po ang ating mga rice millers, mga traders na bumili ng mataas na presyo ng palay. Sinuportahan po natin ang ating magsasaka na bumili ng 30 pesos hanggang 30 pesos, no? Maitaas na yung presyo. Nagpapasalamat po kami kasi ngayon lang din po, ngayong panahon lang din po na anihan, pero ang presyo po ay mataas. Ngunit, nag-cause naman po tayo ng inflation. Sana po mabalanse yung proseso para happy po yung ating mga farmers at the same time po happy din ang ating consumers. At ganun din po yun nga po mga imported rice po. Dumating po sila, nangangamba po yung mga importers na mataas po yung presyo nila. Pagtapos kung dadating yung mga imported rice na bago, maiiwanan at malaki pong halaga ang malulugi. Sa lahat po ngayon, sa lahat ng local at imported nating produkto, lahat po nangangamba kung paano nga po ba. Ngunit alam po natin na nag-iintay tayo ng mababang presyo. Sana po mapag-usapan talaga kung paano nga po ba natin mababalanse at makausap din po natin yung ibang bansa kung talagang ito'y nandito na para po sila hindi magtaas ng presyo. Marami pong salamat. Nung tumataas ang presyo ng bigas, pagbili nyo, sabi ko, ba't nataon sa yung i-renew yung rice tariffication law? So tingin ko, gusto nilang sabihin na hindi na pamura ang bigas ng rice tariffication law, kaya nung i-renew, pinataas nila presyo ng bigas. Alam mo tayo, negosyante tayo, alam natin pag may nangyayaring ganyan. Ano reason dyan? Kasi gusto nyo i-discredit yung rice tariffication law para wag ma-renew. Kaya pinataas ang presyo ng bigas kasi sasabihin nila na walang nag-fail ang rice tariffication law kasi tumaas ang presyo ng bigas. Ako, nung nakita ko yan, alam ko na yan. Hindi na lang ako nakibu kasi palagi nyo namang ginagawa yan. Higit sa lahat, maliban sa pumalpak yung RTL, nakakainsulto sa magsasakang Pilipino na kailanman hindi nakakayanin pakainin ang sambayanan. Nakakainsulto, parang nag-surrender na tayo. Hanggang 2028, basta import na lang ng import, pikit mata na lang. Ganun ba? Talagang itinutulak na natin sa pagpapakamatay. Kasi kaya naman namin gustong tulungan ng magsasaka para in the future, we are rice sufficient, di ba? Yun lang naman ang aim natin. Ito temporary lahat to, but the idea is rice sufficiency in the future. Kasi ang target mo 6 metric tons per hectare. Sinusuma ko from 3.4 to 6, rice sufficient na tayo kasi ano lang natin, shortage natin 20% eh. With that, munti mo from 3.4 to 6, that's 80%. Di rice sufficient na tayo, hindi na tayo mag-i-import, ma-attain mo lang yung 6 metric tons per hectare. Mukhang kaya naman with the rice tariffication law. Tingin ko kayang-kaya
ba't ginugulo? Eh, Kasi in the long run, dapat ang aim natin, yung long run rice sufficiency natin. Diba? Madam Chair, Yeah. just to respond to Ms. Weng, na just to assure her na i-consult namin yung mga farmers groups natin dito sa gagawing review framework para magkapareho tayo ng tinitingnan. Hindi na ang lahat, batas triggers. na siya. O katumbas ng Ay, di, batas yung nandun pa po yung parang 4 months po kasi, every 4 months yung review eh. So ngayon pala mag-agree na tayo. Ano yung titingnan? 80 kada kilo. Aantayin natin yung 100 pesos kada kilo. Titingnan naman po parang usapan is within the next 2 weeks mag-usap Short-term, ulit kami ng DA long-term. para May makita ano to short-term, yung may mga long-term. triggers. Hindi naman natin Hinihiling nila taasan yung mechanization, taasan yung inbred seed production, tapos taasan yung loan, taasan yung training. 'Di ba sinasabi nyo na kulang pa? sa Oo. version po na binigay po namin, sa minumungkahi po namin sa inyo. Kasi kaya 10 billion lang yan. Kasi sabi sa akin ng DOF, ang makukolekta daw nila 12 billion. So nagsiguro ako yung 10 billion nilagay ko sa RCEP. Pero after 1 year, nakolekta nila 18 billion. Kaya pinasa ko yung financial assistance to rice farmers owning 2 hectares and below. That is 8 billion. Oo, kasi 1.6 million farmers times 5,000. Tapos, after that, tumaas pa sa 22. Tapos yung latest 30, ngayon daw mas mataas pa. Pero yung pagbaba ng tariff on rice na 15%, ang projection nila, yung 30 magiging 12. So may difference yung ating pera na ginagasta. Kaya kinakausap ko DOF who will finance the difference. Ma'am, Oo. sa pananaw po ng DA, kung mapag-agrihan po ng Senado na sa RTL amendment ay mag-peg ng say 20 billion o 30 billion, kung sakali pong bumaba doon yung collection, dapat po siguraduhin ng national government na mapondohan po yung level ng 30 billion. Yung po sa stand, Payat na yun po ang pondohan nyo. yung po ang stand po After ng all, DA. sa amin din dadaan ang budget nyo. Tsaka, At Madam saka Chair, po pinag-uusapan kasi natin, Yusek, na dapat yung mga executive issuances tulad ng EO, hindi aapekto ng negatibo sa isang umaandar ng batas na tinitignan na nga po ng Kongreso, amyendahan, palakasin para magpapatuloy po Kasi siya. Parang natutuwa sila, mas kaya gusto process natin palakasin. Di ba natutuwa sila? Bakit natin pabababain? Yun ang ko. Finally, we have found a solution para sa developmental ng rice industry. And in fact, that has been our aim always ng aming Senate Committee on Agriculture and Food na wag puro regulatory. There should be regulatory, there should be developmental. Very important yung developmental because that is very important for the food sufficiency of the Philippines. Kasi gusto natin, at least yung pagkain natin, manggaling sa Pilipinas, wag imported. Yung iba import kasi we can do away with it. Kung hindi ma-import, okay lang. Pero yung food, we can live without everything except food. Oo, kaya very particular tayo sa Ma'am, food. sumasang-ayon naman po dyan ng DA at yan din po yung isa sa mga marching orders ni Secretary Kiko na balansihin ng mga regulatory agencies ng DA yung developmental. May complaint dito na yung financial assistance daw to rice farmers, hindi nila natatanggap yung 5K. Ang collection 30B. Parang 10 billion for RCEP and then 8 billion for the financial assistance to rice farmers owning 2 hectares and below. Hindi daw natatanggap Kasalukuyan po ngayon as of now,
pinamimigay po yung 5,000 nung 2022 collections. Yung sa 2023 collections po, by September po, ang marching order ni Secretary ay magsimula na rin po ibigay yung 2023 collections starting Hindi September. pinamimigay. Ma'am, ongoing po siya. Hindi ko lang po alam. Anong year na pa sa'yo? 2021. So, Ah, ma'am. dapat nagbigay Opo. ng 2022, 2023. Opo, Eh, ma'am. nagko-complain sila, hindi sila nabibigyan. Kasi ma'am, nung 2022, Kasi pinabahala nyo yata yung listahan sa local. Ang pinaglalagay yata ng local yung kanilang mga mga leader nila. Hindi yung rice farmer. Yun ang complaint 'Di ba? No ipabahala sa local, ang inilagay sa local yung political leader, hindi yung rice farmers. Kaya hindi nakakarating sa Araw po, Senator Cynthia Villar, Senator Riza, and Senator Padilla, at sa ating pong lahat na nandito ngayong umaga. Nais ko lang pong imarites na rin, Ma'am Cynthia, na ang saloobin po namin ng mga magsasaka dito po sa usapin ng pagbaba ng taripa. Ang unang-una pong pumapasok sa aming isipan ay kapag bumaba ito, mas dadami na naman po yung inaasahan natin na papasok na bigas. Meaning, pag marami naman pong supply, babagsak na naman po ang presyo ng palay. So yan po yung unang-una naming ikinakaba. Kaya ang nakikita ko po sa aking sariling opinion, ito pong sinasabi ni Secretary Chu na pag-aralan muna natin ng isang taon na pababain po yung bigas, yung presyo. Kung ito man po ay magiging matagumpay, nando naman po sa sinabi ni Secretary Chu na pwede nating ibalik dun sa dating taripa. Dahil alam naman po natin na itong nakaraang mga anihan, napakaganda na po ng naging presyo ng ating palay. No? Hanggang ito pong huling anihan, ako po huli sa mga umani, pero umabot pa rin sa 25.50 ang per kilo doon po sa regular na variety, sa inbred, no? Doon sa hybrid ay umaabot pa rin po ng 28. So, sa madalit salita po, Ma'am Cynthia, at sa aking mga kasamahan po dito, palagay ko kailangan po nating talagang gawin yung magbalanse nung papasok, nung ating kasulukuyang stock ng bigas na nasa merkado ngayon o nasa ating NFA, ay magkaroon po tayo ng totoong inventaryo upang malaman po natin kung talagang ilan ba yung kailangan natin ipasok, ilan po yung lokal na produksyon ang kinakailangan nating abutin. Dahil sa totoo lang po, Ma'am Cynthia, sabi nyo nga po kanina, nung unang inilapag ang RTL ay, with due respect po, ma'am, ako po ay isa sa mga talagang tumutol dito. Dahil ako po ay isang magsasaka, hands-on farmer po ako, Ma'am Cynthia. Talagang ang inisip po kagad namin na kapag dumami ang supply, siguradong susubsob po ang presyo. Na which is naranasan po namin yan, pinagdusahan, pero umabot po sa punto na dahil po tayo ay makagobyerno, no? Imbis po na ako'y kumontra, ako po'y sumuporta sa rice tarification law. Ginawa ko pong kasangkapan ng aking sarili upang ipromote, upang tumulong sa pamahalaan na yung pag-iimplementa po ng itong programang ito ay maging versus ako. No? Katulad po ngayon, idadagdag ko na po, Ma'am Cynthia, lahat po yan, yung mechanization, modernization, lahat po yan napakinabangan ng ating mga magsasaka. No, nakababa ng production cost. At tulad po nitong 2 taon, masaya po kaming lahat. Ako, nakatanggap po ang aming kooperatiba ng 2 direct precision seeder. Meron po kaming harvester, meron po kaming mga bagong traktora. Napakasarap po na ito'y naging dahilan para gumaang po ang buhay ng ating mga magsasaka, lalong-lalo na po yung mga manggagawang bukid. Kaya ang dalangin po ng inyong lingkod, sa kasulukuyan, ako po ay consultant din sa Department of Agriculture, sana magkatumbas-tumbas na po itong mga solusyon na to. Sama na po ang ating mga kasamahan sa NEDA, na sana nga sa mga darating na panahon, may isama nyo po
ang boses ng mga magsasaka sa inyong pong mga gagawing mga desisyon. Yun lamang po ang aking ma-share. Kaya inuulit ko po sa ating mga kasama, sa tingin ko po ang kailangan natin bigyan yung proteksyon ng presyo ng ating palay sa darating pong anihan. Actually, Maraming yung salamat price po. stabilification law, kasi nakita ng Department ng Presidente na noon walang tariff, ang nag-i-import NFA, mataas din ang presyo kasi yung NFA kasabuat ng mga importer. Kaya kontrolado nila yung presyo. So kaya ang ginawa, tinanggal yung power ng NFA to import, tapos binigyan ng naglagay ng tariff, pareho din eh. Oo. Kasi yung NFA, hindi rin niya mapababa presyo kasi pareho sila nung importer. Kinokontrol nila yung supply ng rice. Madam Chair. Oo. Kaya mataas din ang presyo. Kaya ang suggestion ng DOF, tanggalin na lang yung importation power ng NFA, tapos lagyan na lang ng tariff on rice, pareho pa rin ang presyo kasi yung kalokohan ng NFA at importer, yun din lang ang equivalent ng tariff. Tapos yung tariff, pinamigay pa sa small farmer in terms of mechanization, inbred seed production, inbred seed, at saka murang loan, at saka training. So walang nawala. Kasi ano lang yun abuses lang yun eh. Pinatatanggal nga sa akin yung NFA eh. Naawa lang ako kasi 4,000 ang empleyado, mawawalan ng trabaho. So hindi ko tinanggal yan, ginawa ko, ang trabaho nila mamimili lang sila sa local farmer. Meron silang 9 billion subsidy a year para mamili sa local farmer. Tapos, nung matapos yung batas na hindi ko tinanggal, nag-offer ng early retirement ang DOF, kalahati ng NFA nag-retire. Kasi gusto na nilang tanggalin yung NFA. Kasi it did not do anything.